Magandang buhay po mga kabebe, at yun nga ay mag-update na naman po ulit tayo sa mga alagang seo natin. Ika 29 days na po. At yun nga po mga kabebe, ito nga po mga alagang seo natin. Kung tumatagal, mas lalong gumagaling po yung mga alagang seo natin. Mas matagal yung tolerance po nila sa ganitong ipapastol na natin sila mga kabebe. Lalo na pag ganito na dry area, halos pa dito, wala pang masyadong tubig. So, naipapastol pa din po natin yung mga alagang seo natin. At ganito ngayon mga kabebe. At yun nga ay bago nga po natin ipastol itong mga alagang itik, is ganito po yung ginagawa ko muna mga kabebe. Kasi nga dito na area is may tubig, kasi yung ibaba po ng kulungan ko is wala na pong tubig doon. So ang nangyari ay ilalakad ko muna naman itong mga alagang seo ko, tas dito ko na naman sila ilalagay sa area. Dito po mga kabebe, dito na area mga kabebe ay may patubig po tayo dito. So ang mangyayari ay ihapit na ako sila ba, si tawag anis Tagalogoy. Dito muna natin sila temporary ipapainom po ng tubig. At yun nga po mga kabebe, para na din naman po na mabasa-basa yung katawan po nila at makainom is bago po natin sila ipastol. Yun po yung paraan ko po mga kabebe, at sa ganun ay kaya po nila nga ipastol natin sa dry area kahit wala pa pong tubig. So ngayon mga kabebe, wala pa din pong nabago. Yung pagpapastol pa din po natin is diskarte pa din po. Depende pa din po sa sikat ng araw, or 1 oras to 2 hours lang po natin ipapastol itong mga alagang seo natin bago natin ilagay sa area na doon talaga sila. Pero yung sa paglagyan ko mga kabebe is limited lang kasi yung kahon na may patubig. So ang nangyari is bago ko muna sila ipunta doon is ipapastol ko muna itong mga alagang itik ko, para sa ganun mga kabebe, pagdating doon, yung makain nila doon na area is hanggang mamaya 8 to 12 ganun. Para yung konsumo na nila doon is pang kuan yun, yung pang snack na nila ba, para pagdating doon is medyo busog pa yung mga alagang seo natin. So ang nangyari mga kabebe, pag ganito po na limited lang po talaga yung oras ng mga alagang seo natin, is dapat po talaga nating ipastol ito sila mga kabebe. Lalo at itong mga alagang itik natin is 29 days. Mas maliksi na po sila mga kabebe, mas agresibo na po sila sa pagkain po ng palay, lalong-lalo na po sa matubig na area, may mga kuhol sa matubig na area. At yun nga po ay nakakain nga po yun ng mga alagang seo natin. Ang nakaganda lang din po dito sa dry area mga kabebe is yung mga alagang seo natin is magalaw po talaga. Maliban sa magalaw mga kabebe is nakakain po nila yung mga palay talaga, kasi nga no choice sila kundi maglakad, kanang manuhik, maglakad yun. Pero pag may tubig mga kabebe, ang mangyayari is yung mga alagang seo natin medyo tahimik kumpara dito sa dry area. Pag ganitong dry area mga kabebe, nakikita nyo naman itong mga alagang seo natin is hindi po talaga mapakali, kundi ay takbo ng takbo, ikot ng ikot. Di mo alam kung ano yung saan to sila pupunta. Pero yun nga lang po mga kabebe, kahit ganun po mga kabebe ay nakakain din naman po itong mga alagang seo natin. Sa 29 days po mga kabebe is marami na po talagang pagbabago, maliban sa hugis po ng katawan nila. Tapos yung nakaraan po nung mga unang araw pa lang po yung mga alagang seo natin, mga 2 days yata yun, is ginupitan ko po yung buntot po ng mga babae. Alam niyo po ba mga kabebe, bakit ko ginawa yun? May magandang idudulot din po yung paggupit ng buntot po ng mga alagang itik natin. Yun po mga kabebe is para po lumabas talaga yung totoong moisture o yung tibay po ng buntot ng babae. Kasi nga po mga kabebe, pag ganito pong itik po, hindi po natin magupitan. Yun nga po mga kabebe, kasi nga yung unang balahibo po talaga nila mga kabebe, lalo at mga 1 buwan na po itong mga alagang seo natin or mahigit, is yung natatanggal po yung unang buhok po nila, tas pinapalitan ng bago. Katulad din po sa atin,
tayo kung yung ngipin natin bata pa, papatubo pa, pagdating ng araw is magchi-chin teeth tayo, yung iba na naman yung ngipin natin ba papalitan. Ganun din po itong mga alagang seho natin mga kabebe. Itong mga balahibo nila mga kabebe, pagdating po ng isang buwan mahigit ay maglalagas po ito. Kaya no worries po tayo dyan mga kabebe. Mas maganda nga pong sign yan po mga kabebe na mahigit isang buwan itong mga alagang seho mo, tas naglalagas na yung mga buhok nila. Ibig sabihin is maganda po yung pundasyon mga kabebe, maganda yung patubig. Dahil yun sa patubig mga kabebe na lagi nilang binabasa yung sarili nila. Kaya pag once po na naglalagas po yung mga balahibo ng mga seyo nyo, huwag kang mag-alala, hindi yan nagmomolting, kundi ay nag-chins feeder lang yan po sila mga kabebe. Yun yung maganda kasi nga pag yan nag-chins na po sila ng balahibo, is magandang sign po yan na mas maganda po yung tubo ng pundasyon po ng mga balahibo nila. At yun nga po mga kabebe, sa paggupit nga po ng buntot po ng mga alagang itik natin, kasi nga po yung buntot po talaga nila mga kabebe, kailangan din po talaga na mas matibay po. Mas maganda kasi mga kabebe pag nagupitan mo, kasi nga yung kanabatang gahi kay baka ng yung matibay yung mga buntot nila. Kasi nga pag ganun nga po mga kabebe, hindi nga po natin ginupitan itong mga buntot po ng mga alagang itik natin, yun nga kanabitang dali rapod kayo nga yung didikit sa lupa ba, madaling mabasa. Yun din yung isa na magiging kalbo yung apitan po ng mga alagang itik natin. Yun po yung advantage po ng paggugupit po ng mga alagang itik natin, yung mga buntot po nila. Yun nga po mga kabebe, lagi kong sinasabi na pag ganitong ipapastol nga po talaga natin ang mga alagang seho natin, expect na din po talaga natin yung mga kaganapan. Kasi nga araw-araw nga po mga kabebe, is itong mga alagang itik natin ay nagbabago. Iba-iba mga kabebe. Kasi nga kung dati ay hindi nga natin sila maipastol, kasi nga yun nga para inani o gatapok-tapok ganyan, nagrupo-grupo. So ngayon mga kabebe, matalino na po itong mga alagang itik natin, alam na po talaga nila kung paano umuwi. So hindi po tayo nag-worry sa ganun. At yun nga lang yung babantayan natin pag nagpapastol po talaga tayo, katulad po ng nangyari sa akin kahapon. Marami pong naiwan na mga itik doon sa area mga kabebe sa Kapalayan. Kasi nga po mga kabebe is biglaan po kasi yung ulan. So ang nangyari, wala po ako sa area, yung tao ko lang po yung natira. So siguro sa sobrang takot nila, kasi lagi kong sinasabi pag umulan, huwag talagang hayaan yung mga alagang seho natin na mabasa ng ulan, kasi ay magkakasakit. At yun talaga yung pagsipon talaga. Number 1 pa naman mga kabebe, pag ganitong edad po ng mga alagang seho natin is mas sensitibo po talaga sila. At ito po yung babantayan po talaga natin, kasi once po na matamaan po ito sila ng sakit mga kabebe, mahirap na po talaga ito sila maka-recover. Yun yung dapat na paghandaan mo. Kaya nga always ka talaga magmasid sa mga pinapakain or galaw ng mga alagang seho mo, lalo po at free range lang po yung pinaglalagyan natin sa kanila. Pero sa pagkain naman po mga kabebe is wala naman pong problema, kasi nga ay naiibibigay naman po ng area yung pangangailangan at yung pundasyon na kailangan ng mga alagang seho natin. Ito nga po mga seho natin mga kabebe, pag ganito pong pinapastol po natin sila, natural lang po talaga na malikot ito sila. Kaya hayaan mo lang talaga silang ganyan na maglakad. Kasi nga pag lagi mo silang linalapitan, lalo din po yan silang lumalayo at hindi na yan sila nakakakain. Kaya ngayon lagi kong sinasabi, yung mata mong dalawa, gamihin mo ng 10 para maging alerto ka po talaga. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong mga alagang itik natin is ito nga po yung area na paglalagyan natin sa kanila. Magandang area po ito mga kabebe, kasi ay may patubig. 2 kahon po itong pinaglagyan natin ng mga alagang seho natin. So hanggang mamayang hapon is mga alas 3 or alas 4, depende pa din po sa sikat ng araw, is ipapauwi na din po natin itong mga alagang itik natin at ipapastol na naman. Kasi medyo madistansya nga po itong linalakad ng mga alagang seho natin mga kabebe. At sa ganun mga kabebe, pag malayo talaga yung area na pinagpastulan mo,
malayo pa lang yung oras na uwian nila is ipastol mo na sila paunti-unti. At sa ganun mga kabibi, yung paghahanap nila ng pagkain na pagtakbo-takbo is parang normal lang po sa kanila. Para naman po ay hindi po masyadong pagod yung mga alagang seho natin. Hindi na pagdating po ng alas 5, saka mo pa lang sila pauwiin, tas medyo madistansya yung bahay nila. Yun mga kabibi, kawawa yung mga alagang seho natin pag ganun. So ang mangyari, 2 to 3 hours or medyo malayo yung tirahan nila, is ipapastol mo paunti-unti, nahayaan mo lang silang maglakad ng naayon sa galaw nila. At yun lang po mga kabibi, ito nga po yung CEO natin na 29 days. Yung iba nga po mga kabibi is may pakpak na po. Natural naman, may pakpak talaga yung mga alagang itik. Pero ibang pakpak mga kabibe, yung tumutubo na talaga yung pakpak nila. Sign ito mga kabibe na yung mga alagang itik natin is okay na po siya mabasa sa ulan. Yun po yung titignan natin, yung balahibo po ng mga alagang itik natin. At yun nga, nakikita nyo naman itong alagang itik natin mga kabibe. Yan po yung malaki natin. Pero yun nga, di din pa din po maiiwasan na may mga bubwit pa din po na mga seho. At yun ay hindi po talaga yan uniform kung lumaki. Kasi natural lang po yan mga kabebe. Kasi nga, nabanggit ko na po yan sa last videos ko po kung bakit yung mga alagang seho natin may mga malalaki at may maliliit po. Dahil yun po yung mga dahilan. At yun lang sa muna ngayon mga kabebe. Ito nga, katulad din po ng daily routine natin is sa morning, pinapastol natin, pinapainom ng tubig bago ipastol. Tapos sa tuwing hapon, ganun pa din po yung ginagawa natin at pinapakain pa din po natin ng feeds tagahapon. Yun nga lang po mga kabebe, mag-i-stop nga po tayo ng feeds pagdating po ng 1 buwan nila. At yun nga ay magre-reveal nga po tayo kung ilan nga ba yung nagasto nating feeds at vitamins sa mga alagang seho natin. At yun lang sa muna sa ngayon mga kabebe. Sana nga po ay suportahan nyo tong videos ko. Disclaimer lang po mga kabebe, sa matagal na pong nag-itik, ito po ay base lang din po sa karanasan ko at ito din po yung paraan ko po ng pag-aalaga ng itik. At kung may mga katanungan man kayo mga kabebe is mag-PM lang po kayo dito sa Facebook page ko at baka masagot ko din po yung mga katanungan nyo. At sa mga comment nyo, ay free po kayong mag-comment dyan, negative or positive. Mas maganda din po yung mga tanong natin mga kabebe na yung may kaalaman, dagdag kaalaman, at yun naman ay may ibahagi din po natin sa mga first timer ding mag-iitik. At yun lang sa muna sa ngayon mga kabebe. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Ano ba day? Ito'y? Baby, natapay-pay sa danom. Diri na sila. Bantaya ba diya, di na mo tabok. Diri ra sila. Masyado ng gamay ilang lugar kay mukakaon sila. Di kayo magsig baklay-baklay. Diya ba diyo? Ay lang ipatabok kay para makakaon sila. Kay kaning isa magbantay dito. Baday dito ka bantay oh. May ning gamay ra ilang lugar kay para makakaon. Dito bantay oh, ay patabok dito pika sa diri ra na.